Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Dala ng mali nilang pangangatuwiran ang nasa naiisip nila. Maikli at malungkot ang buhay at walang lunas sa kamatayan. Wala pang napapabalita ang sinumang nagbalik buhat sa kabilang daigdig. Mag-unang tayo ng bitag sa taong matuwid, sapagkat nakakaabala at nakakahadlang siya sa ating pamumuhay. Namumula siya sa ating mga pagsuway sa batas at nagpaparating na sala tayo sa ating napag-aralan. Tinuturingan niya tayong bastos at lumalayo siya sa atin na parang di tayo malinis. Ipinangangalandakan niyang masaya ang hantungan ng matuwid at ipinagyayabang na ama niya ang kanyang Diyos. Tingnan natin kung tunay ang kanyang mga salita at kung ano ang sasapitin niya. Kung anak ng Diyos ang matuwid, ipagtatanggol siya ng Diyos at ililigtas sa kanyang mga kalaban. Subukin natin siyang dustain at pahirapan para mapatunayan ang kanyang katatagan at masubok ang kanyang pagtitiis. Kung hahatulan natin siya ng isang kahiyahiyang kamatayan, masusubok natin ang kanyang mga salita. Ito ang kanilang panangatwiran, ngunit nagkamali sila. Pinubulag ng kanilang kasamaan. Hindi nila nalalaman ang mga lihim ng Diyos o inisip ang gantimpala sa kabanalan. Hindi sila naniniwala na babayaran ang mga walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunla. Ngayon po ay March 15 at papalapit na po tayo sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang pinakarurok ng ating pananampalataya. Sa ating napakinggan na salita ng Diyos sa araw na ito, pinahihiwatig ng libro o aklat ng karunungan ang sasapitin ng Mesiyas na paghihirap, pag-aalimura at pagtalikod sa kanya ng kanyang bayang Israel. At yun naman ay naganap sa panahon ng ating Panginoong Hesus, kung saan siya ay naghirap, namatay at muling nabuhay. Alam ng ating Panginoong Hesus na siya ay sasapit sa kamatayan sa paghirap sa kamay ng kanyang bayan. Ngunit hindi nawala ng loob ang ating Panginoong Hesus, bagkus sinunod niya ang kalooban ng kanyang Ama, ng ating Ama na nasa langit. Sinunod niya ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pananalig ang kanyang Ama. Naway tayo din, mga kapatid, mga kapunla, at mga kapatid kay Jesucristo, kanyang mga alagad, ay masundan natin ang kanyang daan sa pagharap sa mga paghihirap ng buhay, pagharap sa kamatayan, dahil ang kamatayan ay hindi natin matatakasan. Lahat po tayo ay dadaan sa kamatayan. Kaya marapat po tayong tumingin sa ating Panginoong Hesus upang hindi tayo mawala ng loob, hindi tayo mawala ng pag-asa na makakasama natin ang Ama at ng ating Panginoong Hesus sa kabilang buhay. At lalo't higit, maging pag-ibig tayo sa bawat isa sa atin, tulad ng ating Panginoong Hesus na nagbigay ng pag-ibig na walang iniintay na kapalit sa kanyang bayan kahit siya ay pinarusahan, kahit siya ay pinatay, ngunit pinagtagumpayan niya ang muling pagkabuhay. Amen. Darasalin po natin ang Aba Maria bilang pagpupugay sa ating mahal na inang, ang mahal na Birheng Maria. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpala at ingat po lahat sa araw na ito.